Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello mga tagapakinig, ako si Ivy. Hindi ako perpekto. Nagkamali ako at dahil doon, nagulo ang buhay namin. Hindi ko gustong magmukhang gumawa ng palusot. Alam kong may kasalanan ako. Pero bago ko sabihin ang lahat, gusto kong ipakilala muna ang bahay namin at ang mga tao sa loob nito. Umaga sa bahay namin, si Rosa, ang mama ko, naglilinis ng kusina. Si Gary, asawa niya, naglilinis ng lumang litrato sa shelf. Pumasok ako bitbit ang bag ko, medyo pagod, pero pilit nang ngumiti. Sarap ng amoy ng kape, sabi ko habang papunta sa kusina. Good morning, Mama. Ngumiti siya at sumagot. Good morning, anak. Kumain ka na ba? Si Gary, kumaway lang. Kape? Sige po, salamat. Sabi ko, normal lang eksena. Parang bago lumubog ang araw. Parang tama lang ang takbo ng mundo. Pero may maliliit na bagay na hindi mo agad napapansin. Konting pagtingin, ibang tono ng pananalita, pag-aayos ng damit na tila mas maayos kaysa dati. Yun ang mga bagay na unti-unting naiipon at nagiging malaking problema. Nung una, iniisip kong stressed lang. May mga araw na pagod si Mama sa trabaho at si Gary din sa opisina. Pero may sandali na hindi na lang ganon. May kakaiba. Minsan, habang nagluluto ako, napadaan si Gary sa likuran ko para kunin ang isang baso. Sandali lang ang pagdikit ng kamay niya sa likod ng aking balikat. Hindi naman malakas ang hawak niya, pero ramdam ko ang init. Hindi kami nag-usap tungkol doon at hindi niya binanggit ulit. Para sa iba, maliit lang iyon. Para sa akin, parang binuksan ang pinto ng isang bagay na hindi dapat binuksan. Lumaki ako sa bahay na puno ng ligaya. Si Mama mahilig magkwento ng mga lumang jokes at si Gary naman mahilig magbukas ng mga alaala na nakakatuwa. Pero hindi lahat ng alaala mabuti. May mga kwento din siya tungkol sa paghihirap, kung paano nagtrabaho si Mama ng husto para sa amin. Madalas kong iniisip kung paano siya nagtiis sa araw-araw. Isang hapon, nagdala si Mama ng lumang album. Binuksan namin at tiningnan ang mga litrato. Napansin ko na tumingin si Gary sa akin na parang kakaiba. Parang naiinggit siya pero hindi niya maipaliwanag kung bakit. Tumawa kami at nagkwentuhan, pero may bahid na hindi komportable sa hangin. Ang totoo, hindi ko hinahanapan ng dahilan ang nararamdaman ko. Hindi ako nagpapakabait. May oras na nilalabanan ko ang sarili kong damdamin. Pero ang puso, hindi mo kontrolado. May mga gabi na hindi ako makatulog dahil sa iniisip ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Kung sasabihin ko sa sarili kong ito ay mali, bakit parang mas malakas pa rin ang pagnanasang iyon? Tuwing kasama ko si Gary, may kaunting pagkabagabag sa dibdib ko. Hindi lahat ng tingin ay parehong tingin. Minsan, kapag nagsabi siya ng biro, tumitigil ako at tinitigan siya ng mas matagal. Hindi ko naman sinasadya. Naiisip ko ang mga hindi dapat isipin at natatakot ako sa sarili ko. May mga sandali na kami lang sa kusina. Nagliligpit kami ng pinggan at nag-uusap tungkol sa kung anong lulutuin kinabukasan. Simple lang, pero kapag tumatagal ang ligaya, kapag nagkapalitan kami ng mga hindi sinasadyang tingin, naiiba ang pakiramdam. May bagay sa pagitan namin na hindi ko kayang ipaliwanag ng maayos. Parang isang maliit na apoy na unti-unting lumalaki. Isang gabi, nag-usap kami tungkol sa mga plano sa bakasyon. Si Mama nagkuwento ng kanilang gusto puntahan. Si Gary ngumiti at habang nagsasalita, tumingin siya sa akin ng may kakaibang lambing. Nag-init ang mukha ko at nagkunwaring abala sa pakikinig. Mula noon, alam kong may nagbago na. Hindi ko sinasadya ang pagbabagong iyon. Hindi ako naghahanap ng gulo, pero dahan-dahang pumasok ang lihim sa buhay namin. Hindi ito simpleng eksena lamang. Unti-unti akong nag-iiba kapag kasama si Gary. Ayokong saktan si Mama, pero minsan hindi ko mapigilan ang sarili. Minsan naiisip ko, paano kung malaman ni Mama ang totoo? Ano ang mangyayari?
Lalaban ba siya? Magdadalamhati? O masisira ba ang lahat? Paulit-ulit ang mga tanong na yan habang ginagawa ko ang araw-araw ko. Gabi-gabi bago ako matulog, chinecheck ko ang sarili ko. Pinipilit kong isipin kung ano ang tama. Sinusubukan kong iwasan ang mga sandaling kami lang ni Gary. Pero minsan, hindi ko na kayang pigilan ang sarili. May mga gabi na naglalakad lang kami sa hallway at nag-uusap tungkol sa lumang kanta. Bigla na lang naiiba ang tono niya, nagiging mas malambing ang boses, at para bang may hangin na hindi ko maintindihan. Natatanong ko sa sarili, bakit ganito? Bakit ako ang nagkakaroon ng ganitong pakiramdam? Alam kong mali ito. Hindi ko alam kung kailan sisimulan ang pagkasira ng lahat, pero ramdam ko na nagsisimula na ang gulo. May mga gabi na naiwan lang kami sa kusina para maglinis. Nagtatawanan, nagpapalitan ng kwento, mga simpleng bagay, kung anong lulutuin kinabukasan, o kung anong pelikula ang panonoorin. Pero sa mga gabing iyon, iba ang daloy ng usapan. Minsan, habang inaabot ko ang baso, tumigil si Gary sa gilid at tumingin ng matagal. Para lang siyang sumusukat sa bawat galaw ko. Hindi biro lang ang tingin niya. May kakaiba sa paraan ng pagtingin. Minsan rin, nagkuwento si Mama tungkol sa nakaraang bakasyon nila. Nakangiti siya at malinaw ang mga alaala. Tinitingnan ko siya, tumitingin din si Gary. Pero kapag tumingin siya sa akin, iba ang itsura ng mukha niya. May kakaibang lambing at pagbibiro na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng pinggan, dumaan ang kamay ni Gary sa likod ko para kunin ang isang plato. May kumagat sa loob ko ng sandali. Hindi lang basta normal na eksena yon. Tumigil ang kamay niya sa likod ng balikat ko ng ilang segundo. Halos maramdaman ko ang hininga niya sa batok ko. Di naman siya nagsalita, pero nakatingin lang siya. Hindi ko sinadya ang tingin ko sa kanya, pero nang magkatinginan kami, bigla akong nalunod sa init. Parang nawalan ng hangin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Anak, may problema ka ba? Tanong ni Mama mula sa kabilang bahagi ng kusina. Pinilit kong ngumiti. Wala po. May naalala lang ako. Pero hindi iyon totoo. Hindi dramatiko ang eksena. Walang sigaw o malakas na pangyayari. Pero para sa akin, nagbago ang lahat sa isang sandali. Yung sandali na inabot ang plato at humawak ang kamay niya sa likod ko, yun ang nagbukas ng pinto. Di mo mapipigilan ang isip, bakit ganito? Bakit ako nasasabik? Bakit siya ganon? Mababaw lang pero delikado. Unti-unti dumami ang ganitong sandali. May pagtutok ng tingin kapag nagtatawanan kami. May pagkamaingay na pag-aayos ng upuan niya kapag ako'y dumating sa kwarto. Minsan, ako lang at siya ang nagkakasama sa sala habang naglilinis. At bigla na lang nagiging seryoso ang mga usapan, hindi tungkol sa ordinaryong bagay, kundi may bahid ng personal na pahiwatig. Isang tanghali, napansin kong mas madalas siyang nag-aalok ng tulong sa akin. Hindi dahil hindi ako marunong, kundi para lang makasama ako. Binigay niya sa akin ang tuwalya. Inaayos niya ang mga gamit kapag naglilinis ako. Mga maliliit na kilos na, para sa iba ay normal lang. Pero para sa akin, para bang may sinasabi ang katawan niya nang hindi gumagamit ng salita. Nagsisimula akong magtanong sa sarili. Pinipilit kong umiwas sa mga sandali iyon, pero hindi lahat ng pagkakataon. May mga pagkakataon na ako din ang lumalapit. Nakakatakot isipin na may bahagi sa loob ko na gusto siyang makasama. Gabi-gabi, iniisip ko kung ano ang tama. Naiisip kong magpakatatag at tigilan agad ang kahit anong paglapit. Pero kapag nagkakataon, nagiging mahina ang loob ko. Kung titigil ako ngayon, mawawala ang koneksyon na natuklasan ko. Pero kung itutuloy ko, mawawala ang tahanan na minahal ni Mama. Hindi magaan ang desisyong kailangang pag-isipan. Hindi sapat na magtago lang o magpapakabait. Paano kung malaman ni Mama? Paano kung masaktan siya ng sobra? Ang mga tanong na ito ang nagpapabigat sa dibdib ko araw-araw habang nagpapatuloy ang aming routine. Habang papalalim ang gabi, mas lumalalim ang tensyon
Ang simpleng mga tingin at paghawak ay nagiging pahiwatig ng mas komplikadong damdamin. Pagkatapos ng mga gabi na may mga sulyap at munting kilos, dumating ang gabing hindi na namin napigilan. Sa gabing ito, bumagsak na ang takip. Tahimik ang kalsada at may malamig na hangin sa bakuran. Nagsisimula lang kaming maglinis sa kusina. Mga maliliit na gawain, parang ordinaryong gabi lang. Tumatawa kami dahil sa isang joke ni Mama. May ingay pero hindi iyon nakababahala. Pero may ibang nangyari. Nagtagal lang ang tingin ni Gary sa akin ng sobra. Parang tumigil ang oras nang tumingin siya. Hindi na katulad ng dati ang tingin niya. May ibang laman na. Hindi ko alam kung ano ang uusbong, pero ramdam ko agad ang kakaiba. Wala kaming pinlano. Hindi nag-usap kung may gagawin. Biglang lumapit ang katawan niya, unti-unti. Walang malinaw na utos. Pero may liwanag na nagpabago sa loob ko. Lumakad kami papunta sa maliit na balkonahe sa likod. Hindi namin sinadya, pero hindi na rin namin pinigilan. Magkadikit ang hininga namin. Hindi ito tumagal, pero malinaw. Hindi basta-basta. May halong kaba at init sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nagpadala sa ganoong sandali. Hindi namin inakala na may makakarinig. May mga hakbang sa loob ng bahay. Huminto kami nang marinig ang tunog. Si Rosa lumabas at tumigil sa pintuan ng balkonahe, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Kita mo sa mukha niya ang pagkabigla. Tahimik siyang tumingin sandali. Parang sinusukat kami. Hindi muna siya sumigaw. Sa una, pinaikot niya ang mga salita sa bibig niya hanggang sa maging malinaw. Gary? Ivy? Mahina pero matapang na tanong. Napahinto si Gary. Kumupas ang kulay sa mukha niya. Rosa, hindi namin sinasadya. Bungad niya na halos pabulong. Umiiyak ako at nahihiya. Bumagsak ang tingin ko sa sahig. Mama, patawad. Hindi ko alam kung paano nangyari. Sabi ko, may luha sa mga mata. Ngunit hindi nagtagal. Lumapit si Rosa papunta sa amin. Mabigat ang bawat hakbang. Iba ang tindig niya, puno ng sakit. Anak ko? Asawa ko. Tanong niya, at parang tumusok sa dibdib ko ang mga salitang iyon. May mga tanong siyang hindi na mababawi. Paano niyo ako sinaktan ng ganito? Tanong niya, puno ng lungkot at pagkabigo. Umikot sa isip ko ang tanong na yan ng paulit-ulit. Paano ko nagawa to? Gusto kong ipaliwanag lahat. Gusto kong sabihin ang mga dahilan. Pero alam kong hindi sapat ang salita para lunasan ang sugat. Si Gary, umiiyak at paulit-ulit na nagsasabi, patawad. Mali ako. Pero sapat nga ba iyon para sa laki ng nasirang puso? Matapos ang magulong sigaw at luha, pumasok si Rosa sa kwarto. Dahan-dahan niyang isinara ang pintuan na para bang pinipili niyang humiwalay pansamantala sa amin. Mula sa loob ng kwarto, naririnig ko pa ang mahinang pag-iyak niya. Hindi siya nagmadali. Hati ang loob niya. Pait, lungkot, at pag-aalinlangan kung ano ang susunod na gagawin. Hindi lang simpleng pagtataksil ang nangyari, iba na ang tunog ng bahay. Parang may tanong na nakabitin sa bawat pader. Ang mga alaala namin naging pabigat. Bawat larawan at upuan parang nagtatanong kung paano pa maibabalik ang dati. Naiwan kami sa balkonahe, magkaharap at nagtataka kung paano babawiin ang lahat. Hindi sapat ang luha at hindi rin sapat ang paumanhin. Alam namin na may malaking gawain kaming haharapin. Hindi ito madaling ayusin at malamang hindi na babalik ang dati. Ang gabing iyon ang nagbukas ng pinto para sa mga mabibigat na desisyon. Hindi na namin kayang bumalik agad sa dati. Sa susunod na bahagi, makikita ninyo ang epekto nito kung paano kami maghahanap ng paraan para maghilom o kung paano ang ilan ay pipiliing umalis. Ako si Ivy. At habang sinusulat ko ito, ramdam ko pa rin ang pagbabago sa gabing iyon. Hindi pa tapos ang kwento namin. Ito ang simula ng pinakamabigat na bahagi. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na pareho ang umaga. Parang may maliit na hukay na pumasok sa gitna ng bahay. Hindi mo agad makita, pero ramdam mo sa bawat hakbang. Halos hindi kami makapagsalita sa umagang iyon. Ang hangin sa kusina mabigat at ang kape na dati nakakagaan ng loob
ngayon tila mapait. Pumasok si Mama na iba ang tindig, tahimik, hindi madaldal, at may bakas ng hinanakit ang mga mata niya. Umupo siya sa mesa at tumingin sa amin na parang may mabigat na desisyon na kailangang gawin. Nagtitigan kami ni Gary. Hindi kami makahanap ng mga salitang magsasalba sa nawasak na tiwala. Hinawakan ko ang kamay niya. Mama, please, wag po kayong umalis. Kailangan namin kayo, sabi ko, ng mahina. Huminga siya ng malalim at mahina ang tugon. Ivy, hindi ko na alam kung paano itutuloy ito. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin para hindi siya masaktan ng mas matindi. Nag-usap kami ng mabilis. Tatawag kami ng kapitbahay para humingi ng tulong, hahanap kami ng doktor at counselor, at sasabihin namin ito sa pamilya para may suporta. Ramdam namin na kailangan namin ng panlabas na tulong. Hindi namin kayang ayusin ng mag-isa ang sugat na ito. Habang nagbabalak kami, bigla na lang tumayo si Mama at tahimik na pumunta sa kwarto. Hindi na niya kami kinausap, naiwan kami na puno ng mga tanong. Hindi namin inakala na aalis siya ng ganoon, parang may bagong bangungot na sumulpot. Pumasok ako sa kwarto at wala na siya. Nakabukas ang drawer at may papel na nakatiklop. Binasa ko, hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Ayokong masaktan pa kayo. Yung simpleng pangungusap, diretso sa laman. Hindi ko alam kung anong kasunod na kilos namin. Nag-split second ang mundo namin. Tinawag ko si Gary at nagpanik kami. Lumabas kami at sinaliksik ang paligid. Nakita namin ang sapatos niya malapit sa gate. May text ang kapitbahay. Nakita raw siya sa tabing dagat, sa lumang pier. Sumama kami agad at naglakad papunta doon. Nagmamadali na halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Nakita namin siya sa dulo ng pier, nakaupo at nakayuko, dala-dala ang lahat ng sakit na parang mabigat sa balikat. Hindi siya gumalaw agad nang makita kami. Tumakbo kami papunta sa kanya. Si Gary, sumigaw, "Rosa!" Hindi siya agad tumugon. Nang makalapit kami, kitang-kita ang lungkot sa mga mata niya. Parang wasak ang loob. Lumapit ako at dahan-dahan ko siyang niyakap. Hindi iyon yakap na nagbibigay ginhawa, kundi puno ng pangamba at pagmamakaawa. Siya naman ay parang nawalan na ng lakas dahil sa bigat ng pinagdadaanan. Sa sandaling yon, umapaw ang hiya sa dibdib ko. Hindi lang dahil sa nangyari, kundi dahil nakita ko kung gaano siya nasaktan, ang taong dapat sana ang aming kanlungan. Tinawag namin ang emergency. Dinala siya sa ospital. Sa loob ng ambulansya, hawak ko ang kamay niya at hindi ko mapigilang magtanong sa sarili, paano napunta sa puntong ito ang buhay namin? Si Gary umiiyak at paulit-ulit humihingi ng tawad sa mga doktor. Sa ospital, umikot ang mga tanong, may puot, may pagsisisi at may pangamba. Hindi namin alam kung ang paghingi ng tawad ay sapat. Hindi namin alam kung papaano aayusin ang nabasag na tiwala. Ang gabi ay naging isang serye ng paghihintay, pag-uusap sa mga doktor at paghawak ng mga kamay na nanginginig. Pagbalik namin mula sa ospital, naubos na ang lakas ko. Hindi ako makatulog at tuwing nakikita ko ang bahay, sumasakit ang dibdib ko. Hindi dahil takot ako sa responsibilidad, kundi dahil kailangan kong malaman kung sino ako sa gitna ng gulo na ito. Kailangan kong huminga at mag-isip ng malinaw. Inayos ko ang isang maliit na bag at sumulat ng liham para kay Gary at para kay Mama. Hindi ito pagtakas. Kailangan kong harapin ang sarili ko. Isinulat ko, kailangan kong umalis muna para ayusin ang sarili ko. Babalik ako kapag handa na at kapag alam ko kung paano haharapin ang sakit na idinulot ko. Iniwan ko ang sulat sa mesa at lumabas. Si Gary humihingi ng paalam, "Ivy, huwag ka na umalis." Ngunit alam kong kung mananatili ako, mawawala lamang ang utak at puso namin sa isa't isa. Kailangan ng distansya para maghilom at kung hindi ako aalis, baka mas masakit ang mangyari. Sumakay ako ng bus papunta sa bahay ng pinsan ko. Habang papalayo sa bahay, naalala ko ang bawat sandali. Mga tingin, mga yakap, at ang sigaw ni Mama. Hindi madali ang humakbang palayo, pero alam ko na kailangan ko munang maghilom para hindi mas lalong manakit ang tahanan namin.
Ang pag-alis ko ay hindi dahil lang sa panghihinayang. Ito ang simula ng pagbabago. Kailangan naming tumanggap ng therapy, makipag-usap ng tapat, at bigyan ng oras ang paghilom. Hindi madali at wala itong instant na solusyon, pero ito ang tamang hakbang kung gusto naming maayos at muling mabuhay bilang pamilya, kahit na iba na ang anyo ng relasyon namin. Sa huling bahagi ng araw, habang mag-isa sa kwarto ng pinsan, sinubukan kong intindihin ang sarili ko. Hindi ko hinahanap ang palusot. Alam kong mali ako. May pagnanasa, may pagkakasala, at may hangganan na kailangang tanggapin. Sana sa pag-alis ko, magsimulang maghilom ang lahat. Hindi madaling magpatawad. Hindi rin madali ang humingi ng tawad. Kailangan ng oras, therapy, at tapat na pagharap sa sarili. Ako si Ivy. Aalis muna ako para ayusin ang sarili at malaman kung paano ko maibabalik ang tiwala na nasira. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.